Magandang araw! Narito ang pangkat 22 sa pinamagatang Itneg People. Ako ay unang magpresenta. Ang pangalan ko ay Andrew T. De Los Santos na nagmula sa BS Psychology, Section 3A. Mga layunin sa pag-aaral. Matututuhan ng mga mag-aaral ang mga sumusunod. Una, pagpapaliwanag patungkol sa panimula ng mga itneg. Pangalawa, pagpapaliwanag patungkol sa likod ng kasaysayan ng mga itneg. At pangatlo, pagpapaliwanag patungkol sa kanilang kultura at tradisyon. Tara at samahan niyo akong tuklasin ang mga sumusunod. Una, pagpapaliwanag patungkol sa panimula ng mga itneg. Introduction to the Itneg People. Ang itneg ay isang alternatibong pangalan ng Tingyuan na ibig sabihin ng Tingyuan ay ang mga tao sa bundok. Ito ay orihinal na ginagamit upang tukuyin ang lahat ng mga taong naninirahan sa bundok. Sa mga araw na ito, particular itong ginagamit upang matukoy sa isang grupong minorya ng kultura na sumasakop sa mga bundok ng Abra. Ang mga Tingyuan ay nakalista bilang isa sa mga taga-Cordillera na tinatawag na Igorots. Ang ilang katangian ng kultura, kaugalian, tradisyon, ritual, paniniwala at pagpapahalagang etniko ay pareho sa mga Igorot. Importance of understanding indigenous culture. Sa ngayon, particular tumutukoy sa isang grupong minorya ng kultura na naninirahan sa kabundukan ng Abra at ang pinangalan ng Itneg. Ang kulturang Tingyuan ay nagsimula nung bago ang mga panahon ng Espanyol, ngunit sa kabila ng malakas na panlabas ng Persa ng negatibong nakakaapekto sa kanilang mga kaugalian, patuloy nilang isinasagawa ang mga kanilang tradisyon etniko. Bagamat ang mga Tingyuan ay iba-ibang dialekto at kultura dahil sa mga geograpikong lokasyon nito. Ang mga Tingyuan ay may detalyadong network na mga paniniwala at gawi na makikita sa kanilang mga awit, sayaw at mga seremonya, partikular ito sa panahon ng pagluluksa, pandiligaw, kasalan at pagdiriwang. Overview of what will be covered in the exploration. Mula sa mga mata ng Espanyol, ang mga itneg ay hindi gaanong ligaw ng mga tao sa kabundukan sa hilagang kanluran ng Luzon, na naninirahan sa mga gilid ng kanilang kolonyal na pagmamay-ari ng Ilocos o sa Ilocos. Tinawag silang infiles o infidel o ang mga taong hindi tumatanggap ng Kristyanismo ngunit handang magbigay ng tributo at nagbigay ng libreng paggawa na tinatawag na polo y servisyo. Sila ang maginhawang kasangkapan para sa huling pananakop ng mga Espanyol sa hilagang kabundukan ng Luzon at sa kalaunan ay pagsasamantala sa mga minahanang ginto doon. Ang isang nayo ng Tingyuan ay karaniwang pinamumunuan ng isa sa mga matatandang lalaki o lakay na tinatawag na pinili ng isang konseho ng mga matatandang miyembro ng nayon. Pinipili ang isang lakay batay sa kanyang katapangan, kalusugan, karunungan at pagkatao. Ang kanyang tungkulin ay ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan alinsunod sa mga kaugalian at tradisyon. Kung ang isa ay hindi pagkakaunawaan ay malubao ang problema ay bago, siya ay tumawag ng konseho ng mga matatanda ng mga pinuno ng mga maimpluwensyang pamilya upang talakayin at magpasya sa kanya. Pangalawa, historical background o pagpapaliwanag patungkol sa likod ng kasaysayan ng mga itneg. Origins of the term Itneg people. Ang mga Tingyuan, Tinggian, Tingyuan o Itneg ay ang pangkat etniko na nagmula sa Pilipinas. Pinaniniwala ang nanggaling sila mula sa Palawan. Ang salitang Tingyuan ay nagsisimula sa salitang Malay na mataas na ang ibig sabihin ay matataas na lupa. Migration patterns and geographical distribution. Sa Abra, sila ay bumubuo ng 35% ng kabuuang populasyon at sumasakop sa humigit kumulang 2/3 na lupain ng lalawigan. Ang mga tao ay nakatira sa mga nakakalat na nayon at sumasakop sa isang malawak na lugar. Karamihan sa kanila ay nakatira sa mga pamayanan ng karaniwang matatagpuan malapit sa mga pangpang ng ilog.
Ang mga tirahan ay karaniwang itinatayo sa mga kumpol na may kamalig ng bigas at mga tagpi ng gulay. 2 o 3 magkakatabing pamayanan ang karaniwang bumubuo ng isang nayon. Key historical events and influences. Bilang karagdagan, ang mga Tinggiwan ay naiimpluwensyahan din ng edukasyon at ng relihiyong Kristiyano. Noong dekada 50 at ika-60 taon ay nakaharap sila sa isang crisis sa pagkakakilanlan. Ngunit dahil sa bagong patakaran ng pamahalaan sa mga katutubo at kultura na minorya, marami sa mga matatanda at profesional na Tinggiwan sa tulong ng mga kinakaukulang grupo ay sinubukang buhayin ang mga kultural na tradisyon at panatilihin ang pagkakakilanlan ng Tinggiwan na maaari nilang ipagmalaki. Pangatlo, cultural and traditions o pagpapaliwanag patungkol sa kanilang kultura at tradisyon. Rituals, ceremonies, and celebration. Ritual. Naniniwala ang mga Itneg sa buhay pagkatapos ng kamatayan na nasa lugar na tinatawag nilang maglawa. Sila ay may espesyal na pangangalaga upang linisin at palamutihan ang kanilang mga patay upang maihanda sila sa paglalakbay sa maglawa. Ang bangkay ay inalalagay sa isang upuan ng kamatayan o tinatawag na sangadel o sanggadel sa panahon ng pagising. Ceremonies. Sa mga Maeng, ang dawak ay isang seremonya na isinasagawa ng mag-asawa pagkatapos ng maraming taon ng pagiging baog. Nagsisimula ito sa isang bignas o tinatawag na pasasalamat, pagkatapos ay nagsisimula ang dawak. Ang mga mananayaw ng Baliwes, Tadek at Denglala ay nakikibahagi sa sayaw at pagkatapos ay sinisigaw ng isang matanda ang kanyang paliwat panalangin para magkaanak ang mag-asawa. Ang mga matatandang babae ay nagkatay ng manok at nag-alok sa mga ninuno ng mag-asawa at humingi ng kanila sa pamamagitan para sa isang mabungang kasal. Bukod sa pagkain, inihahain din ang mga basi o sugarcane wine. Celebration. Pinaing ang isang ritual ng pasasalamat ng Itneg, ang nagbigay inspirasyon sa fiesta ng bayan ng Peña Rubia, na nagdidiriwang ng mga biyayang natatanggap ng komunidad at nagtataguyod ng mayamang kultura ng mga Tinggiwan. Traditional beliefs and spiritually. Naniniwala ang mga Itneg sa pagkakaroon ng maraming supernatural na makapangyarihang nilalang. Naniniwala sila sa mga espiritu at Diyos. Ang pinakadakila sa mga tao nito ay paniniwalaan nilang kadaklan na nabubuhay sa langit at lumikha ng lupa, buwan, at mga bituin at araw. Significance of oral traditions and storytelling. Ang mga oral na tradisyon na ito ay maaaring magbigay ng moral ng mga mag-aaral para sa mga bata kung paano kumilos. Maaari silang makipag-usap sa mga kwento ng paglikha, paniniwala sa kultura at personal, pamilya o kasaysayan at karanasan ng tribo. Ang mga kwento ng paglikha ay madalas na sagrado at sinasabi lamang sa pamamagitan ng oral na tradisyon. Maraming salamat sa iyong oras sa pakikinig at panunood. Naway may natutunan ka sa aking diskusyon. Hanggang sa muli.